Isang malakas na kalampa sa bakal na tarangkahan ang gumizing sa natutulo na diwa ni Bianca. Sunod-sunod, walang patit, at tila ba may balak jibain ang anumang humaharang dito. Hoy, Santos, lumabas kayo diyan. Alam naming nandiyan kayo. Ang siga, magaspang at puno ngang pagbabanta, ay sinundan ng isa pang mas malakas na yudyo sa kanilang gate. Napaluno si Bianca. Ang kaninang inaantok na mamata ay ngayoy bilo na bilo sa takot. Naramdaman niya ang pagipit ng hawak ng kanyang ina sa kanyang braso. Sino yan? Ma? Tanong niya. Kahit pa may hinala na siya kung sino ang nga ito. Ang nga anino sa likod ng kanilang takpi-takping pader ay pamilyar na sa kanya sa mga nakalipas na linggo. Bago pa man makasagot ang kanyang ina, lumabas ang kanyang ama, si Mang Tomas, mula sa kanilang maliit na bahay. Ang mukha nito ay maputla, ngunit pilit na pinatatatak ang tindig. Pabayaan niyo na sila, Flora. Ako ang haharap. Tomas. Huwag. Pihil na ina niya. Puno na pag-alala ang boses. Ngunit hindi nakpapigil si Mang Tomas. Naglakad ito papalapit sa tarangkahan, bawat hakbang ay tila napakabigat. Anong kailangan ninyo? Sigaw niya pabalik. Subalit bakas sa kanyang boses ang panginginit na hindi niya kayang itago. Ang kailangan namin ay ang bayad niyo. Sagot na isang lalaking may malaking tiyan at balbas sarado. 5 buwan na kayong walang binabayad. Kung wala kayong pera, itong lupa at taniman niyo ang kukunin namin. Sandali lang, kausapin niyo ako ng mayos, pakiusap ni Mang Tomas. Dito na nagsimula ang kaguluhan. Isang malakas na tula ang sumira sa mahinang kandado ng gate. Bumaksa ito sa lupa na may nakabibinging ingay. Pumasok ang 3 lalaki, ang nga mukha ay hindi may pinta. Nagsimula silang maglakat-lakat sa kanilang hadin, ang mga maruruming bota ay walang pakundangang tumatapak sa mga bagong tubo na sampagwita at rosas ang mga bulaklak na mismong buhay ng kanilang pamilya. Ang ganda pala en taniman nyo, no? Sabihin isa, sabay sipa sa isang paso na puno en mga orchid. Gumuho ito at kumalat ang lupa sa semento. Huwa! Sigaw ni Bianca. Hindi na napigilan ang sarili. Ngunit ang sigaw niya ay nalunot sa paktawang nga lalaki. Ang paningin niya ay napunta sa kanyang ama. Nakatayo lang ito, ang magabalikat ay tila binaksakan ng langit at lupa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Napahawa ito sa dibdib, ang bibig ay bahagyang nakabuka na tila may gustong sabihin ngunit walang tinik na lumalabas. Kinakabahang tawa ni Bianca. Nagiba ang anyo ni Mang Tomas. Ang pahinga nito ay naging mabilis at mababaw. Napaluhod ito, ang isang kamay ay nanatiling nakahawa sa dibdib habang ang isa naman ay nangangatal na sumapo sa lupa. Tomas. Tili ni Aling Flora. Sabay tagbo palapit sa asawa. Natigilan ang mga lalaki. Maging sila ay nabigla sa nangyari. Napatakbo si Bianca, lumuluha. Ang takot ay parang malami na bakal na pumipigas sa kanyang puso. Tay, anong nangyayari sa inyo? Ngunit wala nang sagot. Ang nga mata ni Mang Tomas ay pumikit, at ang katawan nito ay bumaksa sa mga braso ng kanyang ina. Ang mundo ni Bianca ay gumuho. Ang ingay nga naniningil, ang halimuyak ngam nga nasirang bulaklak. Ang patangis ng kanyang ina lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama, walang malay at walang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagiya, at patsigangang tulong, isang itim at makintap na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang nakabukas na tarangkahan. Hindi ito napansin ng karamihan, maliban kay Bianca na nagangat ng tingin, naghahanap ng anumang saklolo. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang sapatos nito ay napakalinis, tila hindi nababagay sa magulong paligid. Naglakad ito ng may kumpiyansa, hindi pinapansin ang mananiningil na ngayon ay naguguluhan na rin. Dumiretso ito sa kanila. Sino ka? Tanong ng isa sa mga lalaki. Pero binalewala lang siya ng bagong dating. Lumuhod ang lalaking naka-Amerikana sa tabi ni Aling Flora. Ako po si Attorney David. Pinadala ako rito para tumulong. Ang boses nito ay kalmado, halos malami pa nga. Nagabot ito ang isang calling card, ngunit walang sinuman ang may panahon para tingnan iyon. Ang asawa ko. Tulungan niyo kami, kailangan niya ng doktor. Umiyak na sabi ni Aling Flora. Tumango si Attorney David. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagdial, at nagsalita ng mahinahon pero may bigat. May emergency dito. Magpadala kayo ang ambulansya. Agad. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa mananiningil.
At kayo, umalis na kayo. Bayad na ang lahat ng utang ng pamilya Santos. Natigilan ang tatlong lalaki. Ano? Sinong nakbayad? At sino ka para utusan kami? Ngumiti lang ng bahagya si Attorney David, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Bayad na. Ngayon din. Ang employer ko ang nagbayad. At kung hindi kayo alis sa loob ng 1 minuto, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakapaningil pa kahit kailan. Mayroong awtoridad sa kanyang boses na nakpatiklop sa mamaton. Nakatinginan sila, nakaalangan, at dahan-dahang umatras palabas ng gate. Nang dumating ang ambulansya at isinakay na si Mang Tomas, naiwan si Bianca at ang kanyang ina kasama ang misteryosong abogado. Umupo sila sa isang lumang bangko na yari sa kawayan. Ang katahimikan ay binasa lang ng hikbi ni Aling Flora. Sino po kayo talaga? Tanong ni Bianca, ang boses ay pagod at pause. At, sino po ang employer ninyo? Bakit niya kami tutulungan? Tumingin sa kanya si Attorney David. Ang pangalan ng employer ko ay Marco Villanueva. At handa siyang tulungan kayo sa lahat ng problema ninyo. Handa niyang bilhin ang lahat ng utang ninyo, bayaran ang pagpapa-ospital ng ama ninyo, at siguruhing hindi na kayo maghihirap pa. Isang sinak ng pag-asa ang pumasok sa puso ni Bianca. Talaga po? Anong kailangan naming gawin? Paano namin siya mababayaran? Hindi para ang kailangan niya, sagot ng abogado, at dito na nagsimulang bumali ang kaba sa dibdib ni Bianca. Inilapak ni Attorney David ang isang mamahaling leather briefcase sa ibabaw ng kanilang masang kawayan at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang folder na puno ng dokumento. Ito ay isang kasunduan, paliwanag niya. Habang itinutula ang mapapal palapit kay Bianca. Isang kontrata. Nangingini ang nga kamay ni Bianca nang abutin niya ito. Binasa niya ang unang pahina. Ito ay isang kasunduan sa kasal. Isang marriage contract. Nalagla ang panga niya. Ano? Ano to? Gayang sinabi ko, kalmadong sagot ni Attorney David, handang sagutin ni Mr. Villanueva ang lahat. Bilang kapalit. Kailangan mo lang siyang pakasalan. Bianca. Napatayo si Bianca. Ang mapapal ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi. Hindi maari. Hindi ko nga siya kilala. Nababalif na ba kayo? Bianca. Anak. Mahinang sabi ni Aling Flora, ang mamata ay namumukto. Ang tatay mo. Proma. Pinagbibili niya ako. Ito. Ito ang kapalit? Si Attorney David ay nanatiling walang emosyon. Isipin mo itong isang business transaction, hija. Isang solusyon sa problema ninyo. Ang ama mo ay nasa ospital. Ang mautang ninyo ay libo-libo. Ito na ang tanging paraan. Nakaroon ng digmaan sa isip at puso ni Bianca. Ang pangarap niya. Ang kanyang kalayaan. Laban sa buhay ng kanyang ama at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakayuko at umiyak ng walang tunok. Tumingin siya sa paligid, sa kanilang hardin na winasa. At naisip niya ang kanyang ama, nakahiga sa isang kama sa ospital, nakikipaglaban para sa buhay nito. Wala siyang pagpipilian. Mapait siyang napangiti habang pinupulot ang nga papel. Sige, sabi niya, ang boses ay basak. Pumapaya na ako. Umupo siya, kinuha ang ballpen na inabot sa kanya ng abogado, at sa ibabaw ng pangalan ni Marco Villanueva isang pangalang hindi niya pa nakikita ang mukha pinirmahan niya ang kanyang kinabukasan. Bawat kurba nga niyang pirma ay tila isang pata ng luhang hindi niya kayang ilabas. Nang matapos siya, kinuha ni Attorney David ang kontrata at maingat na ibinalik sa briefcase. Nang akala ni Bianca ay tapos na ang lahat, may isa pa itong inilabas mula sa bulsa ng Amerikana. Isang maliit na kahon na nababalot na itim na velvet. Inabot niya ito kay Bianca. Pinabibigay pala ni Bosco. Naalangan man ay kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, nakahimlay ang isang napakagandang hair clip. Ang disenyo nito ay isang bulaklak ng sampagwita, na gawa sa maliliit at kumikinang na perlas. Napakaganda nito, ngunit nagbigay ito ng kakaibang kilabot kay Bianca. Sa ilalim ng hair clip ay may isang maliit at nakatuping papel. Binuksan niya ito. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay, para sa paborito kong bulaklak. Malapit na kitang makasama. Isang malamig na tako ang gumapang sa buong katawan ni Bianca. Hindi ito isang simpleng kasunduan. Ang lalaking hindi pa niya nakikita ay matagal na siyang kilala. Ang pakiramdam na minamasdan mula sa malayo ay biglang naging totoo, at mas nakakatakot pa kaysa sa mga naniningil na sumugot sa kanila kanina.
Hawak niya sa kanyang kamay ang unang bayad para sa kanyang kaluluwa, at alam niyang simula pa lang ito ang kanyang pagiging bilanggo. Walang naging engrandeng paghahanda. Walang makaibigan o kamaanak na dumalo para samahan si Bianca sa isa sa dapat sanay pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang tanging kasama niya sa isang silit na hotel ay ang kanyang ina, na tahimik na umiyak sa isang sulok, at dalawang stylist na hindi niya kilala na abala sa paayos sa kanya. Pakiramdam ni Bianca ay isa siyang manika. Isang bagay na binibihisan at inaayusan para sa isang okasyon na hindi niya ninanais. Ang suot niyang bestida ay walang duda na mamahalin. Gawa ito sa pinong tela, na may mamaliliit na pelas na nakabuda sa may dibdib at laylayan. Maganda ito, ngunit para kay Bianca, ito ang pinakamabigat na damit na naisuot niya sa buong buhay niya. Ito ang uniforme ng isang bilanggo. Ma'am, ang buhok niyo po. Sabi ang isang stylist. Nakita ni Bianca mula sa salamin ang pakuhan nito sakay sa isang palamuti na nasa ibabaw ng mesa ang sampagwita hair clip na gawa sa pelas. Ang regalong nagbigay sa kanya ng kilabot. Napapikit siya nang maramdaman ang malamig na metal nito sa kanyang buhok. Isang paalala ng kontratang kanyang pinirmahan. Isang simbolo ng pagmamay-ari. Hindi nagtagal, pumasok si Attorney David. Oras na. Ang bawat hakbang ni Bianca sa pasilyo ng simbahan ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang simbahan ay malaki at halos walang tao, maliban sa ilang mukhang hindi niya kilala na malamang ay matauhan ng kanyang mapapangasawa. Walang masayang tuktugin, tanging isang malungkot na himik mula sa organ na tila ba isang panahoy. At sa dulong pasilyo, sa tabing alta, nakatayo ang isang lalaki. Ayan ang unang pagkakataon na nakita niya si Marco Villanueva. Matangkad ito. Mas matangkad pa kaysa sa inaasahan niya. Nakasuot itong isang perpektong itim na suit. Matangos ang ilong, may matalas na panga. At ang buho ay mayos na nakasuklay pa atras. Gwapo siya, isang uring kagwapuhan na makikita mo sa mga magazine. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalewala dahil sa kanyang mga mata. Malami ang maiyon. Malalim. At nakatitik sa kanya na parabang sinusuri niya ang isang bagay na binili niya online, tinitiyak kung may depekto o wala. Walang ngiti. Walang emosyon, tanging isang matinding titik na bumabaon hanggang sa kaluluwa ni Bianca. Nang makarating siya sa tabi nito, ni hindi man lang ito gumalaw para alalayan siya. Ang pari na ang nagsimulang magsalita. Ang masalita ay parang hangin lang sa tainga ni Bianca. Hindi niya maintindihan. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking katabi niya, na hindi man lang siya sinusulyapan. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito, isang amoy na malamig at matapang, tulad niya. Do you, Marco, take Bianca, to be your lawfully wedded wife? Aido, sagot ni Marco. Ang boses nito ay malinaw, matatag, at walang bahid ng anumang damdamin. Parang nagsasara lang ito ng isang business deal. Do you, Bianca, take Marco, to be your lawfully wedded husband? Napaluno si Bianca. Naramdaman niya ang titik ng lahat. Ang titik ni Marco. Opo. Pabulong niyang sagot. Iyon na yata ang pinakamahirap na salitang lumabas sa bibig niya. You may now kiss the bride. Humarap sa kanya si Marco. Sa isang saglit, umasa si Bianca na makakakita siya ng kahit anong senyales awa, simpatya, kahit ano. Ngunit wala. Itinaas nito ang belo niya, at dahan-dahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Ang ngalabi nito ay dumampi sa kanyang ngalabi. Malami. Mabilis. Walang kahit anong pahiwatig ng init o damdamin. Iyon ang naramdaman ni Bianca sa unang halik na dapat sana ay maging simbolo ang kanilang pag-iisa. Para itong selyo sa isang kontrata, hindi halik ng isang asawa. Sa sandaling humiwalay ang magalabi nito sa kanya, tila ba wala lang nangyari. Tumalikot na ito at nasimulang maglakad. Inaasahan na susunod siya. Ang biyahe papunta sa kanilang magiging tahanan ay binalot ng matinding katahimikan. Nakaupo si Bianca sa dulo ng malambot na upuan ng mamahaling sasakyan, nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang nga ilaw ng siyudad ay mabilis na dumaraan, mga makukulay na guhit na walang kahulugan sa kanya. Si Marco naman ay hindi gumagalaw sa kanyang kinaupuan sa kabilang dulo, diretso ang tingin sa daan, ni hindi man lang siya sinusulyapan. Sinubukan ni Bianca na paaralan ang refleksyon nito sa bintana. Ang perpektong tindi, ang seryosong mukha na hindi nababago. Ano ang iniisip niya? Masaya ba siya sa naging resultang kanyang transaksyon? Galit ba siya na napilitan din siyang gawin ito? O wala lang talaga siyang pakialam?
Ang kawalan ng sagot ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang galit na maaari niyang ipakita. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gate na itim. Kusa itong bumukas ng walang ingay, at bumunga sa kanila ang isang modernong palasyo. Ang bahay ay napakalaki. Gawa sa salamin at bakal. Napapalibutan ng isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakagawa. Maganda ito. Ngunit mayroon itong lamig. Isang kagandahan na hindi nakakaengganyo. Walang naksalita. Ang driver na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Bumaba si Bianca. Ang kanyang bestidang pangkasal ay tila kumakaluskos sa bawat galaw niya. Sumunod siya kay Marco papasok sa higanteng pinto na gawa sa kahoy. Ang loob ng bahay ay mas nakakagulat. Napakalawak ng sala. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang sa ilalim ng nga ilaw. Ang mga muebles ay moderno at mamahalin, ngunit nakaayos sa paraang tila ba isang showroom at hindi isang tahanan. Walang mga litrato. Walang personal na gamit. Walang anumang palatandaan na mayroong taong tunay na nakatira dito. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanilang ngayapa na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo, sabi ni Marco. Sa wakas ay binasa ang katahimikan. Sumunod si Bianca sa isang malawak at patsurf na hagdanan. Sa itaas, isang mahabang pasilyo ang bumunga sa kanila. Itinuro ni Marco ang isang pinto sa pinakadulo. Dito ang kwarto ko, sabi niya, ang boses ay patak at walang emosyon. Pagkatapos ay naglakad sila sa kabilang direksyon, sa pinakakabilang dulo ng pasilyo. Huminto siya sa tapat ng isa pang pinto at binuksan ito. Napangganga si Bianca. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Laguna. Mayroon itong sariling sala, isang walk-in closet na kasing laki ng kwarto niya dati, at isang banyo na may bathtub at shower. Ang kama ay napakalaki. At ang bintana na mula sahi hanggang kisama ay may tanawin ng buong siyudad. Kumpleto sa gamit. Maganda. Ngunit tulad ng buong bahay, malamig at impersonal. Maari mong gamitin ang lahat ng naririto, sabi ni Marco, nakatayo sa may pintuan. Mag-order ka ngang kahit anong pagkain na gusto mo sa makatulong. May credit card sa ibabaw ng mesa para sa mga personal mong pangangailangan. Ituring mo itong bahay mo. May kaunting pag-asa na umusbong sa dibdib ni Bianca. Ngunit agad din itong namatay na maksalita ulit si Marco. Pero ito ang mapatakaran ko. Napatingin si Bianca sa kanya. Ang nga mata nito ay seryoso at tila ba tumatago sa kanya. Una, hindi tayo magpapakialam sa buhay na isa at isa. May sarili kang buhay, may sarili akong buhay. Pangalawa, anuman ang mangyari sa loob na bahay na ito, mananatili sa loob na bahay na ito. Sa labas, tayo ay mag-asawa. Sa loob, tayo ay dalawang estranghero. Maliwanag. Tumango lang si Bianca, walang lakas para maksalita. Ang bawat salita ni Marco ay parang pada na itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Tumango rin si Marco, tila kontento na sa kanyang sagot. Tumalikod na ito para umalis. Akala ni Bianca ay iyon na ang katapusan ng kanilang usapan. Ngunit huminto ito sa may pintuan. Hindi ito lumingon, nakatalikod pa rin ito sa kanya nang maksalita muli. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat at babala. At isa pa pala, napahigpit ang hawak ni Bianca sa kanyang bestida. Hiwak na hiwak kang papasok sa library ko. Pagkatapos nun, lumabas na ito at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang mahinang peklik ng seradura ang hudyat ng kanyang tuluyang pagkakakulong. Naiwan si Bianca na mag-isa sa gitna ng malawa at marangyang silid, na mas nararamdaman pa ang paisa kaysa dati. Ang bawal na pinto. Sa lahat ng malami at walang buhay na bagay sa bahay na iyon, ang ipinagbabawal na silid aklatan ang biglang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip, isang tanong na parehong nabibigay sa kanya ng takot at ng hindi may paliwanag na kuryosidad. Ano ang itinatago niya ron? Lumipas ang mga araw na parang makakatulad na patak nga ulan sa bintana malami, malungkot, at walang katapusan. Ang buhay ni Bianca sa loob ng palasyong iyon ay isang buhay ng karangyaan na walang kaluluwa. Bawat umaga, nagigising siyang mag-isa sa napakalaking kama, ang kabilang parte ay hindi man lang nalulukod, isang malinaw na palatandaan na hindi umuwi si Marco sa kanilang silid. Ang makatulong ay gumagalaw ng may kahusayan ngunit tila marobot. Magalang sila, laging nakayuko, ngunit hindi mo mararamdaman ang init ng isang tunay na pakikitungo. Hihintayin nila ang utos niya, ngunit alam ni Bianca na ang tunay nilang amo ay si Marco.
Ang almusal at hapunan ang pinakamahirap na parte na araw. Makaharap sila sa isang napakahabang mesa na gawa sa mahogani, sapat na para sa 20 tao. Ngunit dalawa lang sila. Sa unang araw, sinubukan ni Bianca na magsimula ngang usapan. Kamusta ang araw mo sa opisina? Tanong niya minsan. Okay lang. Sagot ni Marco. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang tablet. Nabisita ko si tatay kanina. Unti-unti na siyang lumalakas, subok niya ulit sa ibang gabi. Good, sabi nito, hindi man lang nag-angat ng tingin. Hindi naktagal, sumuko na rin si Bianca. Hinayaan na lang niya ang katahimikan na mamayani. Tanging ang kalansing ang kanilang mga kubierto sa mamahaling plato ang maririnig, isang tunog na mas lalong napapatingkat sa agwat na namamagitan sa kanila. Isang hapon. Dahil sa matinding pagkabagot, naisipan niyang libutin ang hardin. Ngunit hindi ito katulad ng hardin nila sa Laguna na puno ang buhay at kaunting gulo na siya mismo ang naalaga. Ang hardin ni Marco ay perpekto. Bawat damo ay may tamang taas. Bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang pwesto. Parang isang larawan sa magazine maganda tingnan. Pero hindi mo pwedeng hawakan. Wala siyang pwedeng baguhin. Wala siyang pwedeng gawin. Ang kanyang atensyon ay laging bumabalik sa isang lugar. Ang pasilyo sa itaas, sa pintong silid aklatan. Ang bawal na pinto. Sa bawat pagdaan niya ron, tila ba may magnet na humihila sa kanya. Bakit ito ipinagbabawal? Ano ang nasa loob nito na ayaw niyang makita ni Bianca? Ang pagkakataon ay dumating isang linggo pagkatapos ng kanilang kasal. Naiwan ng mensahe si Marco sa pamamagitan ng isang katulong. Ma'am Bianca, nakaalis na po si Sir Marco. May business trip daw po siya sa Cebu. 3 araw po siyang mawawala. Nang marinig iyon ni Bianca, isang kakaibang halo ng ginhawa at kaba ang kanyang naramdaman. Ginhawa dahil malaya siya sa malamig na presensya nito. Kaba dahil sa ideyang nabubuo sa kanyang isipan. Hinintay niyang gumabi. Hinintay niyang manahimik ang buong kabahayan. Nang sigurado na siyang walang makakakita, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa ipinagbabawal na pinto. Nangingini ang kamay niya nang pihitin niya ang seradura. Nakakandado. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Ngunit habang pabalik na siya sa kanyang silid, may naalala siya. Isang hilarangang susi na nakita niya sa kusina, nakasabit malapit sa pantry. Dahan-dahan siyang bumaba. Nandun nga. Nakasabit sa isang maliit na board ang iba't ibang susi na may mga label. At nahanap ng kanyang mamata ang isang tansong susi na may nakasulat. Library, office. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Nangingini ang makamay na kinuha niya ang susi at mabilis na bumalik sa itaas. Isinukso niya ito sa seradura. Isang pag-click. Dahan-dahan niyang itinula ang mabigat na pinto na gawa sa nara. Bumungat sa kanya ang amoy ng lumang libro at katat. Hindi tulad ng ibang partenggang bahay, ang silid aklatan ay may inik. Ang nga pader ay puno ng libro mula sahig hanggang kisama. May isang maliit na fireplace sa isang gilid, at sa harap nito ay isang malaking leather na upuan. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa tunay na mundo ni Marco, ang personal na espasyo sa likod ng kanyang malamig na maskara. Naglakad-lakad siya. Hinahaplos ang mga pabalat ng libro. May mga libro tungkol sa negosyo, arkitektura, signing, at maging mga nobela. Para siyang nasa ibang mundo. Sa isang sandali, nakalimutan niya ang kanyang takot. Ngunit habang kinakapan niya ang isang hilaran ng libro na nakabalot sa pare-parehong itim na leather, may napansin siyang kakaiba. Ang isang seksyon ay tila hindi gumagalaw. Sinubukan niyang itulak. Isang mahinang klik ang kanyang narinig. At ang buong istante ng libro ay bahagyang umusok papasok. Nagbubunyak ng isang madilim na siwang. Isang lihim na pinto. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kuryosidad ay tinalo na ang kanyang takot. Itinulak niya ng tuluyan ang estante at pumasok sa loob. Ang silid ay maliit at madilim, ang tanging ilaw ay nanggagaling sa nakabukas na pinto sa likuran niya. Ngunit sapat na iyon para makita niya kung ano ang laman ng 3 pada. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang buong pada sa kanyang harapan ay isang malaking chalkboard, at puno ito ng litrato. Malitrato niya. Lumapit siya, hindi makapaniwala sa nakikita. May isang litrato niya noong high school, naka-uniforma, tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan habang kumakain ng fishball sa labas ng eskwelahan. May isa pa.
Kuha noong graduation niya sa kolehiyo. Hawa ang kanyang diploma. Ang ngiti niya ay abot tenga. May malitratong kuha sa malayo, habang naalaga siya ng mga bulala sa kanilang hardin sa Laguna, pawisan at may bahid ng lupa sa mukha. May mga litratong kuha sa palengke, sa simbahan, habang naglalakad lang sa kalsada. Lahat ay candid. Lahat ay kuha ng hindi niya alam. Isang malamig na takot, mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya dati. Ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito simpleng pahanga. Ito ay isang obsesyon. Isang paninikti. Ang buong buhay niya, ang pribadong sandali niya, ay nakalatak sa pader na ito na parang isang koleksyon. Naintindihan niya na ngayon kung bakit paborito ni Marco ang sampagwita. Matagal na siyang pinapanot. Bigla, sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang tunog mula sa labas ang nakpabalik sa kanya sa realidad. Ang ugong ng isang pamilya na sasakyan sa driveway. Si Marco. Umuwi siya. Umuwi siya ng maaga. Isang alon ng matinding penik ang bumalot kay Bianca. Kailangan niyang makalis doon. Mabilis siyang tumalikot, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasaging ang kanyang siko ang isang maliit na mesa sa gilid. Isang silver na picture frame ang nahulog mula rito at bumaksak sa sahig na may malakas na kalabo. Nanigas si Bianca sa kinatatayuan. Ang katawan niya ay hindi makagalaw. Narinig niya ang mabilis na mayapa sa pasilyo, palapit ng palapit sa silid aklatan. Ang pinto in library ay bumukas ng malakas. Adun, nakatayo si Marco. Ang mukha niya ay hindi napapakita ng galit o gulat. Mas masahol pa ron. Ang mukha niya ay madilim, at ang kanyang nga mata, na ngayon ay tila nag-apoy sa isang malamig na paraan, ay nakatutok ng diretso sa kanya nakatayo sa gitna ng kanyang pinakatatagong sikreto. Ang tunog ng nabasa na picture frame ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Marco na parang isang putok ng baril. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang lahat ng pegingat niya, ang lahat ng kanyang nga plano, ay gumuho sa isang iglap. Habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na takot. Takot na makita siya ni Bianca sa paraang hindi niya gusto. Takot na ang lahat ng itinayo niyang pader para protektahan ito ay makikita nito bilang isang kulungan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ito. Nakatayo si Bianca sa gitna ng kanyang lihim na silid, napapalibutan ng patunay ng kanyang matagal ng obsesyon. Ang mukha ni Bianca ay isang halong ng pakalito at matinding takot. At nang matama ang kanilang nga mata, ang nakita niya sa mga mata nito ay ang imahe ng isang halimaw. At sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala siyang marahil, iyon nga siya. Hindi dapat ganito, sabing isang boses sa isip niya. Hindi mo dapat ito nakita. Hindi sa ganitong paraan. Ang galit na unti-unting umusbong sa kanyang dibdib ay hindi para kay Bianca. Para sa sarili niya. Dahil nabigo siyang itago ang madilim na parte ng kanyang pagkatao. Lumabas ka, utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Iyon lang ang paraan na alam niya para itago ang gulo sa loob niya. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Nanginginit na naglakad si Bianca palabas ng lihim na silid. Ang mamata ay hindi inaalis sa kanya, na parabang isa siyang mabangis na hayop na anumang oras ay maaring sumugot. Isinara niya ang estante ng libro, at muling ibinalik ang pader na naghihiwalay sa kanyang sikreto mula sa mundo. Hinarap niya si Bianca. Ang takot sa mga mata nito ay parang ngapunya na tumutusok sa kanyang konsensya. Huwag ka nang babalik dito. Sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Naintindihan mo ba? Hindi ito sumagot. Mabilis lang itong tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa sarili nitong kwarto. Ang tunog ng pasara ng pinto nito ay mas malakas pa kaysa sa nabasa na frame kanina. Naiwan si Marco na mag-isa, nakatayo sa harap ng kanyang silid aklatan, pakiramdam ay mas nalantat siya ngayon kaysa noong si Bianca ang nasa loob nito. Kinabukasan sa opisina, pilit na ibinaling ni Marco ang kanyang atensyon sa trabaho. Ngunit ang imahe ng takot sa mukha ni Bianca ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Paano niya ito ayusin? Sir, may bisita pa kayo. Si Ma'am Isabella Montenegro. Ang boses ng kanyang sekretarya sa intercom ay nakpabagsak sa kanyang balikat. Isabella, ang huling tao na gusto niyang makita ngayon. Papasukin mo siya, sagot niya, sabay ayos ng kanyang suite at paghahanda sa sarili. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabella, dala ang isang ngiti na kasing ganda at kasing lason ng isang bulaklak na belladonna. Siya ang larawan ng perpektong karibal maganda, matalino, at may bahid ng panganib sa bawat galaw. Marco, darling,
Bati nito, lumapit at nagtangkang humalik sa kanyang pisngi, ngunit bahagya siyang umatras. Grabe ka naman. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Anong kailangan mo, Isabela? Tanong ni Marco, diretso sa punto. Wala naman. Narinig ko lang ang magandang balita, sabi nito, umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na parabang pak-ari niya ang lugar. Nakakagulat, di ba? The Great Marco Villanueva, ang lalaking ayaw magpatali, biglang nagpakasal sa isang simpleng taga-bukid. Anong nangyari? Hindi ko negosyo ang buhay mo. Kaya huwag mong pakialaman ang buhay ko, malamig na sagot ni Marco. Tumawa si Isabela, isang tawang nakakanisulto. Oh, come on, Marco. Kilala kita. Hindi ka gagawa ang isang bagay na walang dahilan. Lalo na narinig ko ang tungkol sa kamalasan na nangyari sa pamilya ng asawa mo. Biglang nalugi. Biglang may dumating na tagapagligtas. It sounds familiar. Napatihil si Marco. Alam niya. O may inala siya. Tapos ka na ba? Hindi pa, sabi ni Isabela, ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang seryosong tingin. Gusto ko lang malaman mo na nakatingin ako. At hindi ako natutuwa sa nakikita ko. Mag-ingat ka, Marco. Baka ang pag-ibig mo ang maging dahilan ng pagbaksak mo. Tumayo ito, inayos ang damit. At naglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang umalis, lumingon ito. By the way, I might do some shopping later. Baka magkita kami ng bago mong asawa. I'll be sure to say hi. Nang makalabas si Isabela, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Marco sa kanyang mesa. Alam niyang may gagawin si Isabela. At alam niyang si Bianca ang target nito. Buong araw siyang hindi mapakali. Tinawagan niya ang bahay ng ilang beses. Pero laging sinasabi ng katulong na nasa kwarto lang si Bianca at ayaw magpastorbo. Pauwi niya ngabing iyon, sumalubong sa kanya ang isang kakaibang katahimikan. Hindi ang karaniwang malamig na katahimikan, kundi isang katahimikan na may bigat. Puno ang tensyon. Nakita niya si Bianca na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Hindi na siya ang babaeng takot na nakita niya kagabi. Ang mga mata nito ay namumula, marahil sa mahapong paiyak. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng takot doon. Ang nakita niya ay isang apoy-apoy ng galit at pagtataksil. Sa sahig, sa pagitan nilang dalawa, ay nakakalat ang mga papel mula sa isang folder. Nag-enjoy ka ba sa laro mo, Marco? Tanong ni Bianca, ang boses ay nanginginis sa pinipigilang galit. Nag-enjoy ka bang panorin kaming naghihirap? Habang alam mo sa simula pa lang na ikaw ang may hawak ng lahat ng baraha? Lumapit si Marco, at nakita niya ang mga dokumento sa sahig. Mga financial records. Mga papeles na napapatunay na ang isang subsidiary company ng Villanueva Corp. Ang bumili ng lahat ng utang ng yang ama. Mga email na nagpapakita na pressure na ginawa nila sa mga kliyente nito para iwanan ito. Ang buong plano niya, nakalantad sa sahig na marmol. Isang tao lang ang maaaring gumawa nito. Si Isabela. Saan mo nakuha to? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa si Bianca, isang tawang walang saya, puno ngang sakit. Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga ay ang tanong na ito. Itinuro niya ang nga papel. Totoo ba ito? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid, winasa ang natitirang katahimikan. Tinitigan ni Marco si Bianca ang babaeng handa niyang bilhin ang buong mundo para dito, ngunit sa maling paraan. Nawala ang lahat ng kanyang kontrol, ang lahat ng kanyang mapada. Ang laro ay tapos na. Napabuntong hininga siya, isang tunoen tuloy ang pagsuko. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Bianca. Tinanggap ang lahat ng sakit at galit na ipinupukol nito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Oh! Ang isang salita na ayon ay tumara sa puso ni Bianca na parang isang kusilyo, at nakita ni Marco kung paano gumuho ang buong mundo nito sa kanyang harapan. Oh! Isang salita. Dalawang letra. Ngunit para kay Bianca, ang bigat nito ay kasindami ng bigat ng buong mundo na gumuho at dumagan sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang nga baga. Ang apoy ngalit na kanina inaalap sa kanyang nga mata ay biglang namatay, at napalitan ng isang malamig at basa na kawalan. Hindi siya makapaniwala. Ang isang pateen kanyang isip ay umaasa pa rin na itatanggi ito ni Marco. Nasisigawan siya nito at sasabihin kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit ang kalmadong pag-amin nito, ang nga mata nitong hindi umiwas sa kanya, ang siyang pumatay sa huling sina ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan.
Ang lalaking nagligtas sa kanila ay siya ring demonyong nagtula sa kanila sa bingit ng bangin. Ang kanyang tagapagligtas ay ang kanyang berdugo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang galabi. Tawa na puno ng sakit. Ang galing, bulong niya sa sarili, habang sunod-sunod na tumutulo ang maluha na hindi na niya napigilan. Ang galing ng laro mo. Tumalikot siya at tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta, basta kailangan niyang makalayo sa lalaking iyon. Tinakbo niya ang hagdanan paakyat. Pumasok sa kanyang silid. At ikinandado ang pinto. Sumandal siya sa pinto, humahabol sa kanyang hininga. Ang katawan ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Hayop ka, Marco. Hayop ka. Ang kanyang paningin ay napunta sa walk-in closet. Sa lahat ng mamahaling damit at sapatos na hindi naman niya hiningi. Sa lahat ng bagay na sumisigaw ng kanyang pakakabili. Isang mabangis na galit ang muling sumiklap sa kanya. Padabo niyang binuksan ang aparado, kinuha ang isang malaking malita, at inihagis ito sa kama. Walang pag-ingat, walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang isilid ang kanyang mga damit. Hindi niya natiniklop. Hinahablot niya ang mga ito mula sa sabitan at inihahagis sa maleta. Bawat damit ay isang paalalang kasinungalingan. Bawat sapatos ay isang simbolong kanyang pagiging bihag. Alis ako dito. Sabi niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Hindi ako magpapakatanga. Alis ako. Nang mapuno ang maleta, kinalatkat niya ito palabas ng silid. Hindi niya pinansin ang mga katulong na naguguluhang nakatingin sa kanya. Diretso ang kanyang lakad pababa ang hagdanan, patungo sa higanteng pinto. Ito ang tanging daan palabas. Ngunit pagdating niya sa paanan ng hagdan, nandun si Marco. Nakatayo ito, humaharang sa kanyang daan. Ang mukha nito ay kalmado pa rin, ngunit ang mamata ay may sinasabing iba. Saan ka pupunta? Tanong nito. Huwag kang haharang sa daan ko, Maring sabi ni Bianca, hinikpitan ang hawak sa hawakan ng maleta. Hindi ka alis, Bianca. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Isang katotohanan na hindi matitinag. Wala kang karapatan na pigilan ako. Sigaw niya. Ang boses ay basa na. Tapos na ang laro mo. Alam ko na ang lahat. Kahit na, sagot nito, hindi man lang kumurap. Hindi ka aalis. Sinubukan niyang lampasan ito, ngunit humabang ito, laging nakaharang sa kanya. Hindi siya nito hinahawakan, hindi ito gumagamit ng dahas. Ngunit ang presensya nito ay parang isang pader na bakal. Isang pader na walang pinto. Dahil sa matinding pagkabigo, binitiwan niya ang maleta at kinuha ang kanyang cellphone. May isa pa siyang pag-asa. Ang kanyang ina. Idinial niya ang numero nito, nanginginig ang makamay. Hello, nak? Napatawag ka? Ma, humagulgol si Bianca. Ma, kailangan niyo kong tulungan. Alis na ako dito. Susunduin niyo ako. Ma, parang awan niyo na. Ano? Anong nangyayari, anak? Nagaway ba kayo ni Marco? Niloko niya tayo, ma. Niloko niya tayong lahat. Siya ang may pakana kung bakit tayo nalugi. Plinano niya ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Inaasahan ni Bianca ang galit, ang gulat. Ngunit ang narinig niya ay isang malalim na buntong hininga. Anak, mahinahong sabi ni Aling Flora. Alam kong masakit yan. Pero, isipin mo na lang ang sitwasyon natin ngayon. Ang tatay mo, malakas na siya dahil sa medoktor na binayaran ni Marco. Ang utang natin, wala na. Mayroon tayong bagong simula dahil sa kanya. Nanigas si Bianca, hindi makapaniwala sa narinig. Ma, anong ibig niyong sabihin? Kinakampihan niyo siya. Hindi sa ganon, anak. Pero, subukan mo na lang siyang intindihin. Baka naman may dahilan siya. Mag-usap kayo. Ayusin niyo yan. Huwag kang padalos-dalos. Pati ba ikaw? Ma? Napayuko si Bianca. Ang maluha ay sunod-sunod na pumata sa sahi na marmol. Wala na. Wala ng kakampi. Wala ng laban. Ang sarili niyang ina ay ibinalik siya sa kanyang kulungan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Mula nun, isang nakabaybinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi na muling kinausap ni Bianca si Marco. Tumigil na rin siyang kumain sa hapag-kainan. Ang nakatulong na lang ang nadadalain pagkain sa kanyang silid, ngunit madalas ay hindi niya ito ginagalaw. Ang nga araw ay lumipas ng walang kulay.
Madalas siyang nakatayo lang sa kanyang malawak na balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad sa malayo. Nakikita niya ang sasakyang malayang tumatakbo sa kalsada. Nakikita niya ang taong naglalakad, tumatawa, namumuhay. Ang lahat ng iyon ay abot tanaw, ngunit hindi abot kamay. Ang magandang hardin sa ibaba. Ang mataas na pada na nakapalibot sa property. Ang buong bahay na ito ang kanyang marangyang selda. Isang kulungang ginto. Si Marco ay naging isang anino na lang sa kanyang paningin. Isang halimaw na nakatawang tao. Kapag nakakasalubong sila sa pasilyo, iniiwasan niya ito ng tingin at binibilisan ang lakad. Isang gabi, hindi na niya makayanan ang biga sa kanyang dibdib. Ang sakit, ang pag-isa, ang pakiramdam na wala ng katapusan ang kanyang pagdurusa. Hindi niya gustong mamatay. Gusto niya lang matulog. Gusto niya lang na huminto ang lahat, kahit pansamantala. Naalala niya ang bote ng sleeping pills na ibinigay sa kanya ng doktor ilang linggo na ang nakalipas dahil sa hirap siyang makatulog. Binuksan niya ang cabinet sa kanyang banyo. Nandun pa rin ito. Umupo siya sa gilid ng kama. Isa lang, para makatulog ako, sabi niya sa sarili. Uminom siya ng isa. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ang sakit sa puso niya ay nandun pa rin, mas matindi pa. Kumuha siya ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa hindi na niya binibilang. Ang tanging gusto niya ay katahimikan. Ang tanging gusto niya ay mawala ang sakit. Nasimulang bumigat ang kanyang matalukap. Ang mailaw ang siyudad sa labas ang bintana ay nasimulang mablo. Nahiga siya sa kama, at isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting bumalo sa kanya. Naramdaman niya ang may mali. Ito ang unang pumasok sa isip ni Marco habang nakatayo siya sa pasilyo. Ang katahimikan sa bahay ay iba. Hindi na ito ang karaniwang malamig na katahimikan na dulot ng kanilang pag-iwasan. Ito ay isang katahimikan na mabigat, abnormal, at nakakabahala. Halos 2 oras na mula nang ihatid ang hapunan sa silid ni Bianca, ngunit walang tuno, walang kaluskos. Isang hindi may paliwanag na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Naglakad siya papunta sa pinto ni Bianca at kumatok. Bianca? Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. Bianca, buksan mo ang pinto. Katahimikan pa rin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakakandado. Ang kaba ay napalitan ng papalaking penek. Bianca! Sigaw niya, sabay kalampag sa pinto. Wala pa ring sagot. Diyos ko! Bulong niya. Hindi na siya naisip. Sa isang kilos na dala ng purong takot, buong lakas niyang sinipa ang pinto malapit sa seradura. Ang kahoy ay umungol. Isa pang sipa. Sa pangatlong sipa, bumigay ang pinto at bumukas ng malakas. Ang kanyang paningin ay agad na napunta sa kama. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Nakita niya si Bianca, nakahiga ng walang malay, ang mukha ay maputla na parang papel. Sa sahig, sa tabi ng kama, ay ang isang maliit na bote. Walang laman. Ang bote ng sleeping pills. Hindi. Isang ungol ng pagtanggi ang kumawala sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Marco Villanueva. Nawala ang lalaking laging may kontrol. Ang natira ay isang lalaking nasisiraan ng bait sa takot. Bianca. Tinabi niya ang lahat ng nakaharang sa kanyang daan. Binuhat niya si Bianca, na walang kabigat-bigat sa kanyang nga braso. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Sinisigawan ang magkakatulong na tumawa ng ambulansya. Ngunit alam niyang wala ng oras para doon. Ihanda ang sasakyan. Ngayon na. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong alaala ng sinda. Minaneho niya ang sasakyan na parang isang demonyo, walang pakialam sa mga busina at mga ilaw trapiko. Ang isang kamay niya ay nasa manibela. Habang ang isa ay mahigpit na nakahawa sa malamig na kamay ni Bianca, na nakahiga sa passenger seat. Huwag kang bibitaw, Bianca, sabi niya, paulit-ulit. Huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala si Bianca sa emergency room. Naiwan si Marco sa pasilyo, ang kanyang mamahaling suite ay lukot-lukot. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig pa rin. Umupo siya sa isang upuang plastik. Ipinatong ang kanyang mga siko sa tuhod. At isinupsop ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Doon, sa malamig at payak na pasilyong ospital, sa ilalim ng liwanag ng fluorescent lamp, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang butil ng luha ang pumata mula sa mata ng makapangyarihang si Marco Villanueva.
Sinundan pa ito ang isa, at isa pa, hanggang sa ang kanyang gabalikat ay nayanik na sa tahimik na pag-iyak. Lahat ng kasalanan, lahat ng pagsisisi, lahat ng takot ay bumuhos. Nang ilipat si Bianca sa isang pribadong silid, hindi siya umalis sa tabi nito. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay nito, pinakmamasdan ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib nito na naayon sa ritmo ng makina. Dito niya napagtanto, ang lahat ng ginawa niya para protektahan ito, para iligtas ito, ay siya mismong nahatid dito sa bingit ng kamatayan. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Bianca. Namulat ito ng mata, dahan-dahan, na tila ba galing sa isang napakahabang paglalakbay. Ang una niyang nakita ay si Marco. Ngunit hindi ang Marco na kilala niya. Ang lalaking nasa harap niya ay may namumuktong mata, may gusot na buhok, at ang mukha ay puno ng sakit at pagod. Isang Marco na basat. Isang Marco na tao. Marco? Ang paus niyang tanong. Tumayo si Marco. Ang puso ay kumakabo. Ito na ang oras. Wala nang ngapada. Wala nang nga sikreto. Bianca, sabi niya. Ang boses ay basak at nanginginig. Patawarin mo ako. Umiling si Bianca, nalilito pa rin. Bakit? Kailangan mo malaman ang lahat, sabi ni Marco. Umupo ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay mas lumapit pa. Hindi nagsimula sa akin ang lahat ng ito. Nagsimula ito matagal na. Nagsimula ito sa mga natin. Kinuwento ni Marco ang lahat. Ang boses niya ay puno MP at pagsisisi. Kinuwento niya kung paano naging magkaibigan at business partners ang kanilang nga ama. At kinuwento niya kung paano, dahil sa kasakiman, niloko ng sarili niyang ama si Mang Tomas, kinuha ang lahat ng puhunan nito at iniwan itong baon sa utang. Ito ang orihinal na kasalanan. Ang kasalanan na pilit niyang tinapan. Nalaman ko ang lahat ng ito nung namatay si Papa, patuloy niya. Mula nun, hindi ako matahimik. Nakita kita sa malayo. Namumuhay ng simple pero masaya. Habang dala-dala ko ang bigat ng kasalanan ng pamilya ko. Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Hanggang sa nakaroon ulit ng problema ang negosyo nyo. At nakita ko ang pagkakataon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Bianca. Ang sarili niyang mata ay puno ng luha. Hindi ko gustong saktan ka. Gusto kitang iligtas. Sa isip ko, kung mapupunta ka sa akin, mabibigyan kita ng lahat. Mapoprotektahan kita sa kahit sino, pero nakamali ako. Ang gusto kong proteksyon ay naging kulungan. Ang pag-ibig ko ay naging obsesyon. Patawarin mo ako, Bianca. Patawad. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang dokumento na kanina pa niya pinapirmahan sa kanyang abogado habang naghihintay siya. Inilapak niya ito sa kama ni Bianca. Isang annulment contract. Kasama niyan ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya mo pabalik sa inyo at isang halaga na hindi ninyo mauubos kahit kailan. Hindi nito mabubura ang sakit na naidulot ko, alam ko, pero ito na lang ang magagawa ko. Tumingin siya kay Bianca sa huling pagkakataon, ang nga mata ay puno ng sakit ng isang paalam. Malaya ka na, Bianca. Habang si Bianca ay nakatiti sa mga papel, pilit na pinoproseso ang lahat ng revelasyon, ang lahat ng sakit at katotohanan. Isang tunog mula sa telebisyon sa sulok ng silid ang biglang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang breaking news flash. At sa screen, lumitaw ang mukha ni Isabela Montenegro, nakatayo sa isang podium na puno ng mikropono. Mga kaibigan mula sa media, simula ni Isabela, ang mukha ay napapanggap na puno ng simpatya. Narito ako ngayon para ibunya ang isang katotohanan. Isang kwento ng kasakiman at panloloko. Narito ako para isiwalat kung paano sistematikong sinira ng CEO na si Marco Villanueva ang pamilya Santos para lang makuha ang kanilang unichahija. Napatiti si Marco sa screen, ang mukha ay nawala ng kulay, ang huling alas ni Isabela. Inilabas nito sa panahong pinakamahina siya. Habang nakatiti si Bianca sa mukha ni Isabela sa screen ng telebisyon, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Nakikita niya ang maingat na pagkakula sa bawat salita ni Isabela, ang peking simpatya sa mga mata nito. Narinig niya ang katotohanan mula sa basa na boses ni Marco, isang katotohanang masakit at puno ng pagsisisi. At ngayon, naririnig niya ang isang bersyon ng katotohanan iyon na binaluktot para maging sandata isang sandata ng pahihiganti. Alam na niya, ang ginagawa ni Isabela ay hindi para sa kanya. Hindi ito para sa hustisya. Ito ay para sa sarili nitong kapakanan,
para sa pagnanais nitong wasakin ang lalaking tumanggi sa kanya. At si Bianca, ang kanyang sakit, ay ginagamit lang bilang bala. Tumingin siya kay Marco. Nakatingin din ito sa TV. Ngunit wala ng laman ang mata nito. Isang taong talunan. Isang taong handa nang tanggapin ang kanyang parusa. Pagkatapos ay napunta ang tingin ni Bianca sa mga papel sa ibabaw ng kanyang kama. Ang annulment papers. Ang kanyang kalayaan. Ito na ang pagkakataon niya. Pwede na siyang umalis. Pwede na niyang talikuran ang lahat ng gulo at sakit na ito at magsimulang muli, malayo sa lalaking ito. Ito ang gusto niya kanina lang, hindi ba? Ang makatakas. Ngunit habang tinitingnan niya ang wasak na anyo ni Marco, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso, mas malakas kaysa sa galit at sakit. Awa. At marahil, isang maliit at nanginginig na usbong ng pag-intindi. Dalawang lalaki ang nakasala sa kanyang pamilya. Ang ama ni Marco dahil sa kasakiman. At si Marco dahil sa isang baluktot na patatangkang itama ang pagkakamaling iyon. Pareho silang mali. Ngunit ang isa ay naktago sa likod ng pera, habang ang isa naman ay kaharap niya ngayon, hubad ang kaluluwa, at inaamin ang lahat. Gumawa siya ng desisyon. Hindi bilang isang biktima. Hindi bilang isang asawang sunod-sunuran. Kundi bilang si Bianca. Dahan-dahan. Inalis niya ang kumot at sinubukang bumangon. Bianca, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Marco, agad na lumapit sa kanya. Pahinga ka lang. Hindi, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatak. Tinanggal niya ang dextrose sa kanyang kamay. Hindi ako pwedeng magpahinga. Saan ka pupunta? Kailangan kong itama to. Sabi niya. Tumayo, kahit pa medyo nang hihina pa ang kanyang mga tuhod. Pero hindi sa paraan niya. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang panaginip. Nagbihis si Bianca ng simpleng damit na dinala mula sa bahay. Si Marco sa sobrang pakalito at pakaalala, ay hindi na siya napigilan. Walang salitang namagitan sa kanila habang nasa sasakyan sila, ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang venue ng press conference ay magulo. Puno nga reporter na may dalang nga kamera at mikropono. Nang bumaba si Bianca mula sa sasakyan ni Marco, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang ma-flash ng kamera ay sunod-sunod at nakakasila. Ma'am Bianca, anong masasabi niyo sa mga akusasyon? Biktima ka ba ni Marco Villanueva? Hindi niya pinansin ang matanong. Naglakat siya ng diretso papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Sa loop, nasa entablado pa rin si Isabella, nagagalak sa atensyon na nakukuha niya. Ngunit nang makita niya si Bianca na naglalakat palapit, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho at napalitan ng pagkagulat. Natigilan ang lahat. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Isang reporter ang naglakas loob na maabot ng mikropono kay Bianca. Kinuha niya ito. Tumingin siya sa mataong nasa harapan niya. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Isabella. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Narinig ko po ang lahat ng sinabi ni Ma'am Isabella Montenegro. Totoo po, papatuloy niya. At isang bulungan ang kumalat sa silid. Totoong nasaktan ako. Totoong nadusa ang pamilya ko. At totoong marami pong pagkakamaling nagawa ang asawa ko. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco, na nakatayo sa likuran, nanonood. Isang anyo ang sakit at pasuko. Pero, dagdag ni Bianca, at ang kanyang boses ay mas lumakas, ang ginagawa ninyo ngayon, Ma'am Isabella, ay hindi para sa akin. Para po ito sa inyo. Nalaglag ang panga ni Isabella. That's not true. I'm doing this for you. Umiling si Bianca. Kung para sa akin po ito, sana kinausap niyo ako ng pribado. Pero hindi po. Ginamit niyo ang sakit ko para gumawa ng isang palabas. Ginamit niyo ang pamilya ko para sirain ang isang tao para sa sarili ninyong kapakanan. Tumingin siya sa mga kamera, sa lahat ng taong nakikinig. Ang kwento po namin ay hindi simple. Puno ito ng sakit, ng mga kasalanan na minana pamula sa nakaraan. May mga kasalanan na hindi mabubura, pero may mga pagkakataon para sa pagbabago. May pagkakataon para sa pagpapatawad. Binalik niya ang tingin kay Marco. Pinipili kong huwag tapusin ang kwento namin dito. Sa gitna ng galit at paghihiganti. Pinipili kong bigyan ng pagkakataon ang pagilom. At iyon ay isang bagay na hindi ninyo maunawaan, Ma'am Isabella.
Dahil ang paghihilom ay nagsisimula sa pagpapatawad, hindi sa paninira. Pagkatapos nun, ibinaban niya ang mikropono. Tumalikod siya at naglakad palayo sa entablado, iniwan si Isabela na natigilan, napahiya, at talunan sa sarili nitong laro. Ang nga reporter, na kanina'y nakatutok kay Isabela, ay ngayon nakatingin na sa kanya. Ang kanilang nga mukha ay punong paganga at pagalang. Makalipas ang ilang buwan, ang amoy ng basa at sariwang lupa ang gumising kay Bianca. Ang araw ay banayad, at ang simoy ng hangin ay dala ang halimuyak ng nga bulaklak mula sa kanilang hardin sa Laguna. Hindi na ito ang perpekto at walang buhay na hardin sa siyudad. Ito ay ang kanilang hardin may kaunting gulo, punong buhay, at bawat halaman ay may kuwento. Nakita niya si Marco na nakdidili sa mabagong tanim na rosas. Wala na ang mamamahaling suot at sapatos. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, may kaunting puti sa magkamay. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting toto at walang itinatago, isang ngiting abot hanggang sa mga mata. Gising ka na pala, sabi nito. Lumapit si Bianca. Ang kanilang relasyon ay parang isang bagong tanim na halaman. Marupo. Nangangailangan ng araw-araw na pag-alaga, pasensya, at pagtitiwala. Nag-usap sila. Umiyak sila. Inamin nila ang lahat ng sakit. At dahan-dahan, unti-unti, nagsimula silang magilom. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Ibinuka niya ang kanyang palat. At sa gitna nito ay may isang maliit at maitim na buto. Gusto mong gitanim? Tanong niya. Kinuha ni Bianca ang buto. Ngumiti siya pabalik. Umupo sila sa lupa, makatabi. Habang inihahanda niya ang isang maliit na butas para sa buto, ang kanyang kamay ay dumampi sa kamay ni Marco sa ibabawng lupa. Isang dampi na puno and init, ng paasa, at ng isang bagong simula. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, tulad ng isang hardin, ay hindi minamadali. Ito'y tinatanim, dinidiligan ng tiwala, at pinapatubong ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kuwento ni na Marco at Bianca. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanatan ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan na samahan kayo sa pagtuklas sa kanilang kuwento. Habang isinusulat ko ang istoryang ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-alinlangan, at bawat mumunting tagumpay ni na Bianca at Marco. Sapagkat ang kanilang kuwento ay salamin ng isang mas malalim na katotohanan. Na lahat tayo ay may mga lihim na hadin sa ating puso, mga lugar kung saan natin itinatago ang ating mga pangarap, pati na rin ang ating mga pinakamatinding sakit. Ipinakita nila sa atin na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito'y magulo, minsay nakakasakit, ngunit sa huli, ito rin ang may kakayahang magilom. Ang pinakamahalagang aral na kanilang iniwan ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na tayo'y nakakamali, ngunit laging may pagkakataon para magbago at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salubin. Anong aral ang pinakanatata sa inyong puso? Aling bahagi ng kuwento ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong nga boses at kuwento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli neting pagsasama sa panibagong yugto ng pag-ibig at pag-asa. Ako po ang inyong lingkod at tagapagsalaysay, laging nagpapasalamat.